Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Downtrodden si Zaldico. Downtrodden? When you talked to him last night, how did he sound? Downtrodden, as always. Hoy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Inaapi niya si Saldi ko. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Ape siya. Biktima! Downtrodden! Kawawa naman! Kasi kung nandun ako kahapon, ang itatanong ko kay attorney with all due respect, downtrodden po si Zaldico? Hindi po ba ang downtrodden dito ay ang mga biktima ng baha? Anak-anak po! Inaapi niya ako dito. Biktima siya. Pagdakin niyo. Akusahan niyo ako, 22 bilyon ang binigay sa akin. Kayo naman. Kawawa, natapakan. Saan ko naman ilalagay yun? Well, masyado niya na akong inaapi niyan. Kaya kayo? Narinig ko na yung Kaya na ganyan. kayo naawa sa akin? Narinig ko na yung ganyan. Parang alam ko na kung anong ending nito. Ganyan ba yung downtrodden? Parang alam ko na kung anong ending nito. So ito po ngayon nandidiyan na, tama? So babalikan lang po natin ngayon. Sa ngayon mga kapatid, ang hamon nito pong abogado ng kampo nila Zaldico, prove it. Kasi po ang bahagi po ng kanyang 49 minutes na press conference, pinanood ko ito ng lubos ng buo. Sinasabi niya, mayaman itong kliyente ko 44 companies ang pag-aari nito. Hello? Kaya nga ang kanyang unang salin, 4-point-something billion. Yung kanyang, itong mga sinasabing air assets, hindi naman sa kanya yun Sa Misibis yun na kumpanya. Yung kumpanyang yan, may pangalan mo doon ng kliyente ko? Yung nga sinasabi ni attorney kanina, di ba? Yung pagdadivest, etc. etc. So sinasabi din niya, sandali lang. Ano ba kaso? Ano ba kaso? Sabihin mo, ano ba ninakaw ng kliyente ko? May ninakaw ba? Okay. Kasi nga ang tanong dito is, who, what, where, when, and how? Diba? Yung sinasabi niya kahapon, sabi ko, parang journalism ito 5 W's and 1 H? Dapat kung may ninakaw, sabihin niyo kung sino nagnakaw. Sino? Anong ninakaw? Ano ninakaw? Oo. Saan ninakaw? Yan. Kailan ninakaw? Yan. Paano ninakaw? Oo, lahat. Oo. Bakit meron bang nawala? Meron bang damage to the government? Sinasabi niya 2025 kasi insertion. Yan na naman insertion. Sabi niya kahapon sa nagtatanong taga-media. 2025, di ba hindi nga napatunayan? Sabi niya, di ba hindi nga napatupad? Anong insertion? Right? Wala yan. Yun ang sinasabi niya. And then bottom line dito, sinasabi niya, ito ay he said, she said. Yan. Sinasabi niya dito na yung mga narrative against Zaldico twisted dahil daw sa misinformation. At kawawa naman kanyang kliyente. Oo, kawawa ang kanyang kliyente. Actually, napag-google ako doon sa ginamit niyang salita. Nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot ng abogado, well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid, wow, downtrodden, pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi niya si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima! Downtrodden! May Kawawa naman! Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Downtrodden si Zaldico. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Filon. Downtrodden? Huy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit
para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kasi kung nandun ako kahapon, pag-google ko ng downtrodden, ang itatanong ko kay attorney with all due respect, downtrodden po si Zaldico? Hindi po ba ang downtrodden dito ay ang mga biktima ng baha? Anak ka ng po! Ano kayang isasagot niya doon? Yun lang naman ay tanong lang. Downtrodden ba, Ted Filon? Anak ka ng po! Word of the day, downtrodden, ha? Anak ka ng po! Kawawa! Inapi ng lipunan! Kaya nga hindi makauwi dito sa Pilipinas yung kliyente niya. Kasi natatakot. Dahil baka kung ano ang mangyari eh. Kawawa. Ako si attorney. O sige, attorney. Well, that's your opinion. Yun ang gusto ko kay attorney. Chill na chill kahapon eh. Anyway. Pero I have to say, Zaldico, kung magkano man ang PF ni attorney, it's worth it, ah. Ay, minsan ay nasanay sumagot sa media si attorney. Oh. 9:34 po ang ating oras. Mga kapatid, so ang bottom line nga dito is prove it. Yun ang hamon eh. Alright? He said, she said ito. Kumbaga, mga kwento pa lang naman yan. At kami ng mga abogado, hindi naman namin kinakailangan patunayan inosente ang aming mga kliyente. Obligasyon ng Estado na patunayan na guilty ang aming mga kliyente. At kami lang ang didepensa. Evidence-based ang may hawak sa kaso ni Zaldico. Ano ba ang hawak ngayon na testimonial evidence ng Estado? Mga kapatid, hindi natin alam, baka naman po may itinatago ng Estado, and we will appreciate it kung totoo nga na tinatago nyo at hindi nyo inilalahad ang inyong mga baraha sa publiko kasi nga malalaman ng depensa yan. Maganda nga na magkagulatan, tindi pala ng hawak na ebidensya ng Estado ho dito labang kila Zaldico et al. Di po ba? Pero the fact nga po na hanggang ngayon wala pa rin pong freeze order sa mga air assets ng Misibis, mukhang they have a problem. Hindi po ba? Nahihirapan sila. Pero anyway, ano ba ho ang isang halimbawa dito, Attorney Zarina Balbagibar? Magandang halimbawa. Pababasahin lang kita sa sinasabi daw po na he said, she said. Well, kumpanyero, ibigay mo sa akin yan. Oo. Na uri po ng testimonya. Oo. Who would have Okay. thought na yung pangarap nating maging abogado ay dito lang pala matutupad sa programa. Kumpanyero, Okay. ibigay mo sa akin yan. Sandali muna. Kumpanyera, panyero. Okay. Oo. Sandali muna, Panyera. O sige, panyero. Kasi hindi ko na muna pupuntahan yung ICI interim report tungkol kay Zaldico. O sige, anong gusto mong puntahan? Gusto ko lang munang basahin mo ang bahagi ng sinumpaang salaysay ng isang lumilingon sa tawag na dating Undersecretary Roberto Bernardo. Paano niya nababanggit ang pangalang Zaldico? Sa number 16, sa pahina 3 ng kanyang sinumpaang salaysay, pakibasa nga ito. Naku, malapit It's okay, panyero. Ituloy natin ito. 9:37. O sige, Ang ituloy ating natin. tamang oras ngayon, Congressman Zaldico. Pakibasa lang po. Anong sinasabi ni Ginoong Bernardo sa usapin ng kung kailan sila talaga nag-uugnayan ni Zaldico? My personal knowledge regarding Congressman Zaldico are set out as follows. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Kong Zaldico in compliance with his commitment
to Kong Zaldico. Hanggang dyan lang? Okay. Yan po yung bahagi lang po ito Oo, doon sa mga paunang statement ni itong si Bernardo. And then, eto okay. Congressman Zaldico sa sworn statement ng isang lumilingon sa tawag na Henry Alcantara. Eto, bahagi lang naman, patikim lang ito. Okay? Oo, kasi nga tumawag daw si Zaldis nang tatanong, kumusta ba itong si Alcantara, di ba? Maayos mang kausap to. Kasi eto ho naman yung kwento nitong si Alcantara tungkol kay Zaldico. Bahagi lang naman, Panyera. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Elizalde Zaldi Esco ng Ako Bicol Party List sa isang pagtitipon o meeting sa Shangri-La Bonifacio Global City, Taguig. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Zaldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 buwan mula ng aming unang pagkikita ni Kong Zaldi, ako ay nagpasa sa kanya ng listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. At ang mga proyektong ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022. Sa pagitan ng 4 na taon o mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Zaldi ng mga proyekto sa B1DEO. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuoang halaga ng mga proyekto na ito ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Okay, dyan tayo muna hihinto kasi mahaba-haba ito. Para lang po sa mga attorney na nakikinig sa atin, kasama na po ang attorneys nitong si Zaldico kasi nga ito po yung kanilang salaysay na pinagbabasehan. Pati po yung komisyonan, may bahagi naman po dito, no? Kasi nga si Bernardo corroborating Alcantara and then ito po yung kay Hernandez. Bahagi lang naman, Panyera, please. Pakibasa lang, ito lang mismo na number 4.4 sa ICI Interim Report. Engineer Hernandez corroborated the foregoing. He testified that he was introduced to CONCO in 2021 by Engineer Alcantara as someone who would help them get funding for Bulacan. Thereafter, Engineer Hernandez accompanied Engineer Alcantara to a meeting with Kong Zaldi at the Fort Shangri-La wherein CONCO has a penthouse. It was at this meeting that CONCO and Engineer Alcantara agreed on the 25% SOP per project. To celebrate their transaction, Engineer Alcantara gave CONCO 20 million pesos as Christmas gift, which was delivered by one Paul Duya and received by CONCO's Chief of Staff, Mr. Paul Estrada. Okay, so mahaba-haba pa po itong mga pahayag na ito. But basically po, sabi din ngayon na nakikinig sa atin ng isa pa sa mga mahuhusay pong abogado, girl, criminal defense lawyer actually, sabi niya rito. With all certainty, there is no documentary evidence for the state to prove its case. Obviously, he said, she said. Yan nga sinasabi ni attorney dito. Kwento lang naman yan Kwento lang naman yan. So itong tatlong ito, importante sa kasong ito. Uulitin ko. Itong mga to, ang unang makukulong. Hindi ba? Yung pinapangako nila makukulong, walang duda itong tatlong ito. Pero ang tanong nga dito, paano mo mapapakulong si Zaldico? Di ba? Kakatig ba ang Sandigan Bayan? Maybe sa mga paunang mga kilos nila kasi nahihiya sa bayan. Pero eventually, ang tanong dito, ano preba mo? Sa paghahatid ng mga mali-malitang pera, one time daw nakita roon si Ko. Ano preba mo na naman? Oo, lalo kung wala kay selfie. Hindi ba? Sasabihin Baka naman lingid sa ating kaalaman, habang iniimpake nila ang mali-malitang pera, baka may picture pa si Bryce. Malay mo. Pwede. Baka naman habang ikinakarga ang mali-malitang pera sa 7 van, meron silang video. Pwede.
O baka naman doon sa sinasabi na bahay daw ni Zaldi na pinagtataguan lang ng mali-maletang pera, may picture din si Bryce. Kasi kung si ako Bryce naman yung- si attorney, Oh, anong kinalaman ng kliyente ko dyan? saan? Malay ko kung dinideliver nila yan, sa mga asawa nila. Mayroon bang preba na tinanggap ko yan? Tandaan ninyo, Proof beyond reasonable doubt dito. Kung wala kayong katunayan na ako ang mismong tumanggap niyan, wala kayong ebidensya. Nagkikwento-kwento lang kayo dito. Makukulong niyo ako na inaapi niyo na ako. Api-gabi na ako dito Oppressed siya eh. Inaapi niya ako dito. Biktima siya. Patakin niyo. Oo. Akusahan niyo ako 22 bilyon ang binigay sa akin. Kayo naman. Wawa, natapakan. Saan ko naman ilalagay yun? 22 billion? Ang total? Masyado niya na akong inaapi niyan. Nagkikwento-kwentuhan kayo, naghahatid kayo ng pera sa akin. Anong preba niyo? Ang nangyaya kayo? Narinig ko na yung Kaya na ganyan. kayo naawa sa akin? Narinig ko na yung ganyan. Parang alam ko na kung anong ending nito. Ganyan ba yung downtrodden? Parang kasi Panchito. Nakakatawa no? Yung ginamit na salita. Downtrodden. Sige. Hindi ako makamove on talaga doon sa downtrodden siya. Kasi pag downtrodden ka, dapat ordinaryong tao ka na naaapi ka, tapos wala kang boses sa lipunan. Sabi. Talaga? Ito, meron. Downtrodden pero may pambayad sa mahal na abogado, Meron ha? tayong kaibigan dito. Anong Ito, sabi? mahusay- Downtrodden din siya? Hindi, mahusay ito na ano. Anong sabi ng abogado? Kilala mo to? Attorney, Mahusay kilala ito ko. na. Ang mga kliyente ito laging acquitted rin, ha? Ano sabi niya, ni attorney? Ang daling hawakan ng kasong yan. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, opo, ginagawa lang po natin to na medyo... Pero again, kagaya ng sinasabi mo sa akin kanina, we don't know yet kung anong hawak ng Estado ng mga ebidensya. Para kay Ombudsman Boying Remulla at sa mga abogado po na nakatutok, sa mga abogado ng gobyerno na nakatutok dito sa kasong ito, please prove to us na yung mga nangyari in the past, hindi mangyayari dito. well... Napanood ko na kasi to eh. Sana hindi ganun yung ending. Kasi pag ganun ang naging ending, after 15 years or 10 years, kung ganun katagal aabot, wala nang pag-asa tong bansang to. Hindi lang yun. Yung doon pa lang sa ebidensyang ihahain mo para masiguro na walang piyansa. Yun pa isa. Kasi nalimutan ko na tanongin si attorney kanina, ha? Oo. Patawag ba natin ulit? Kasi, Ano? okay, naglabas ng arrest warrant. Kulong. They will file a petition to bail. Yan yan. Unahin nyo kaya Ngayon kasi ngayon mainit, di ba? Pero bukas makalawa, ang dami hong butas nito kung sasandal ka lang sa kwento. Kaya yung tatlong yan, kumbaga ako, alagaan din ninyo. yung tatlong Yung witness. tatlong ito, sa totoo yes, lang. Alcantara, Hernandez, Isa lang dyan ang Bernardo. bumaliktad. Nako, patay Taob. kang bata ka. Patay Ubos talaga. ang bangka. Kaya ako, I highly suggest pakinggan nila si Attorney Cayosa. Unahin nyo yung for feature. Na matagal mo na rin sinasuggest. Kasi pag wala ng pera, wala magagamit eh. Okay. Para maipagtanggol yung sarili. Alamin nyo kung nasa munisipality ko. Sandali lang. 9:46.